Isang maganda at mapagpalang umaga po sa ating pong lahat, lalong-lalo na po sa ating pong mga ka-agree. Ayan, usapan po tayong presyo ng kopra, no? Dahil ngayon po ay araw ng Friday, ah, August 8, 2025. Ayan, so medyo nabahala po tayo dun sa ating pong mga kababayan dahil lalong-lalo na po sa mga kapwa ko po rin po, nagmula po sa pamilyang magkokopra. Ako po ay hindi ko po ikinahihiya, hindi ko na ang isa po sa amin pong pangunahing ah, pinagkakakitaan ay yun po yung pagkukopra po or hanap buhay ay yung pagkukopra po. Dahil dito po sa Northern Samar ay kilala po na isa po malaking sakahan ng palay, sa pong taniman ng palay at saka siyempre yung pong mga niyugan. Yun po, kilala po ang aming pong probinsya sa ganun, ano? Ang aking pong mga magulang, ang aking pong tatay ay isa pong armor, bilong po dun sa mga ganon. So, at syempre, ako rin po ay galing doon. So, labis tayo nababahala dahil po sa kaliwat ng nakikita po natin sa post po through social media, particularly sa Facebook, kaugnay po sa presyo po ng kopra po ngayon sa bigla pong bulusok pababa ng presyo po ng kopra. So, na hindi malaman naman o hindi man lang nagkaroon ng ah, malinaw na impormasyon po para po dun sa ating po mga nagkukopra kung ano pong dahilan na bakit po gano'n yung biglaang pagbaba po ng halaga po ng presyo ng kopra. So, medyo marami po sa ating mga kababayan ay medyo nalumo dahil at nanghina dahil nga po alam po naman natin na isa po yun sa pinagkakakitaan po ng ating mga kababayan. So, ang nakikita ko po sa akin lang sa akin lang po ito, sa aking pananaw dahil siguro dahil may paparating na sama ng panahon. So, siguro dahil hindi ko alam din kung dito lang po iyon na presyo sa probinsya or within the province kung di ko alam kung sa national doon po sa regional or same pa rin po ang presyo na talagang bumaba po dahil sa akin lang sabi ko kasi nakikita naman din po natin sa social media na may paparating na bagyo, may sama ng panahon, no? So inaasahang dalawang low pressure area yung nasa labas ng bansa. Kaya nga po dito po sa amin sa Northern Samar, particular dito po sa Katubig, nakakaranas na po ng medyo maulan-ulan na panahon at medyo makulimlim talaga yung langit. Siguro mga almost 2 to 3 weeks na rin po yung nakaraan na ang nakalipas na talagang wala po talaga siyang ulan. Kaya ngayon, nagpapasalamat din tayo na kahit paano medyo umambon-ambon na. Pero sana wag naman pong bumaha kahit na may bagyo. Yung ano lang. So balik tayo sa usapan doon, no? Sa presyo ng kopra. So marami sa ating mga kababayan ang nag-post ng talagang nakakapanghinga, nakakapanglumo dahil alam po bilang isa pong anak po ng magsasaka, ibig magkokopra ay talagang maiintindihan. Ang dami ko pong kapatid na yun po din ang hanap buhay. At kami po ay may sarili din pong kahit paano ko konting koprahan at masasabi ko po na talagang napakalaking tulong po para sa amin kahit na kukunti lang yun dahil nga sa mahal ang halaga ng presyo po ng kopra kaya po malaking tulong po sa amin yon. Ang atin pong pag-uusapan ay yung presyo po ng ating pong kopra. So ano kaya ang magiging action po ng ating pong mga nasa gobyerno po? Ano po? So hindi ko man rektahang sinasabi na agad-agad na imbestigahan pero dapat po isa po sa maging priority na tingnan po ng ating pong mga nasa lalo na umpisa po sa ating mga lokal na pamahalaan patungo po sa higher ah, national po na ating pong pamahalaan dahil ang rason o ang kadahilanan kung bakit po ganito po ang nangyari po sa ating ano na despite sa halaga ng presyo po ng ating pong mga bilihin na nagiging unang kasangkapan po yung kopra, halimbawa sa ating pong oil, ano, sa ating pong mantika, sa presyo po ng mantika, dapat tingnan po natin kasi ang isa pong pangunahing raw materials po dyan na ginagamit ay yung isa po, especially kung coconut oil, ano, dahil yun naman po talaga ang napakarami sa atin. Dapat po tingnan kung ano po yung halaga
magkano po yung presyo po kung talagang bumaba o kahit bahagya man lang bumaba po yung halaga po ng ating pong presyo po ng mantika, siguro naman magiging reason po yung pagbaba nila, yung bentahan ng ah, national na merkado po ng mantika, talagang kahit paano medyo matatanggap natin kahit paano yung pagbaba ng presyo po ng kopra. Kung bagya naman bumaba dito yung mantika, yung presyo ng mantika. Pero kung same pa rin po yung presyo po ng mantika at yung kopra ay talagang bumaba yung presyo, so parang hindi po siya tutugma. So napakalaking dapat po may paliwanag po. Ano po? So advice ko rin po, suggestion ko lang, yun po mga lokal na namimili po dito ng kopra po sa ating bayan, especially dito po sa Katubig and sa Las Navas, kasi yun naman po talaga ang way. Dapat po siguro kung may mga, kasi napaka-powerful naman po ng social media, particularly ang Facebook po, siguro yung mga namimili po doon is mag-post po sila ng uh, information dissemination, no? So, i-informahan po natin yung ating pong mga ah, magkukupra kung bakit po, ano po ang rason, kung bakit po ganun po ang nangyari, ganun po ngayon ang nangyayari ng pagbaba po ng presyo po ng kopra, para po kahit paano magkaroon po ng linaw sa kanilang isip at unti-unti po nila matanggap, kahit na alam po naman natin na talagang mahirap tanggapin dahil yung iba ngayon ay nasa process pa lang ng pagkukupra, lalong-lalo na yung mga nagkukupra po talaga sa atin natin, hindi po natin yun may pagkakailan na talaga pong habang nasa process po, ongoing po yung pagkukupra, yung iba po sa ating mga kababayan, siyempre wala naman pong pangtustos kaagad doon, is umuutang, pinapangutang na po, ina-advance na po yung kanila pong para po sa kanilang gastusin sa pangkain, ah gastusin para po sa mga tutulong po doon po sa kanila, kasi meron pong mga kababayan tayo na nagkukupra pero hindi po nila kayang akitin ang lahat ng puno, kaya po kumukuha po sila ng mga tauhan, dagdag na tauhan na babayaran lamang po para po sa pag-akyat ng puno, para po makuha po, maani po yung mga bunga po ng niyog, ano? So, yun po ay binabayaran po nila yon per puno po yun. O yung iba naman po, yung pamamaraan ng pagbabayad po nila is per peraso po. So, doon pa lang po sa unang hakbang pa lamang po, magastos na po yun, kasi bawat puno po or per peraso po na makukuha po ng kanilang pong hinair na aakyat is binabayaran, agad-agad na po na binabayaran. So, kaya po ina-advance po nila doon po sa namimili ka agad ng, mayroong mga ganun, namimili ng, mamimili ng opras ng produkto na po. So, doon pa lang po, paano po kung yung ina-expect po natin na bayad po doon sa baga, hindi naman sa ganong kukulangin, pero parang mas malulugi pa po yung nagkupra, yung nagpagod, ah, dahil nga sa biglang bulusok at pagbaba po ng presyo ng ng kopra. So, naway, sana po, ah, sana po tingnan po, ipaliwanag po ng ating po mga tawag po sa kanila nun is mga negosyante dito, no? So, mga local businessman, especially po dito po sa Katubig, meron po dito mga namimili at syempre din po sa kalapit bayan at dito po sa Las Navas. So, naway, magkaroon lang po ng paliwanag or maipaliwanag po sa ating po mga kababayan kung ano po ang rason, ano po ang dahilan, kung bakit po ganun po ang uh, nangyayari. So, para po mas maintindihan nga po nila at matanggap po nila, unti-unti na matanggap po nila yung ating pong dahilan, dahil kung makikita niyo po sa social media, no, kasi nga powerful naman po sa social media ngayon, talagang laganap na yung mga nag-post sa atin. O shout out kay Miss Paruray, alam ko siya ay kilalang vlogger po dito sa Northern Samar. Meron po ako nabasa doon kung Miss Paruray, itutuloy mo pa rin daw pa ba yung pagkukupra ngayong medyo bumagsak na yung presyo ng kopra po natin. So, or hihintayin mo ulit na tumaas. May pag-asa pa po kayang umakyat ulit ang presyo po ng kopra. So, kaya po,
sa ating mga kababayan, pakinggan po natin, hintayin po natin yung magiging komento po kung magkakaroon man po dito po sa ating mga lokal na namimili ng kopra para po mas magkaroon po tayo ng malinaw at matanggap po natin yung kadahilanan po at malaman po natin yung kadahilanan po at kung dito naman po sa mga lokal na pamahalaan kung ano po maitutulong po ng ating pong lokal na pamahalaan kaugnay po dito sa pagbaba po ng presyo. Alam ko hindi naman po ito kontrolado ng ating pong mga lokal na pamahalaan pero siguro magkakaroon po sila ng contribution to help our magsasaka po sa mga farmer po, mga magkukupra po para po kahit papano is maibsan man lamang po yung kanilang nararamdaman ngayon. Kasi alam ko sa kanila, may mga nakikita ko nagmamaili sa Facebook is on process po yung kanilang pagkukupra. Yung iba is baga pa in hour is nagbubunot na sa amo. So kaya nabubunot na, di ba, is nagtatambak na kaya siguro mas maupay na mas tagang kising paliwanag sa natin mga negosyante, mga local businessman, yung mga namamalit sa luka din sa aton probinsya. Particular sa Katubig and sa Las Navas. Ayan po, waray po ako anak ko sinihinyap is malinawan na kasi damo talaga aton mga baryo, kabubungtong, mga sugat, hinain, at mga pakiana. So, waray ako po baga, personal na kuan nga hinanakit sa mga namamalit sa mga businessman kay ini na akon